Hello, hello, hello everyone! Doktora, Ay, akin na. Father! Hanggang dyan ka lang muna. Akin na muna. Wait lang po. Excuse me. Pahingi May Sorry. nagaganap. Oh yes, sorry. Anong nagaganap, Father? Ito yun. Hi, hi, hi. Diba? Oh, cheers muna. Teka lang. Nanggugulo ako ngayon. Cheers tayo. Alright, diba? Akala ko kung sino. Hello, 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 Hi. Father Hans Magdurula. Hi, Doktora Gaines del Rosario. Mga Rosario. Tama na, malituloy ako. Hello po sa inyo. Hi, everyone. Ito po si Father Hans Magdurulang ng Testimony. Pero ako po ay nanggugulo dito sa studio ng aking mabuting kaibigan. Nais ko pong ipakilala sa inyo, my long time friend, my sister in Christ, and of course, my inspiration din sa pagiging pare. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong ang aking po makakapanayam sa araw na ito. Siya po ang kasalukuyang head ng Lay Formation Center ng Archdiocese of Manila. Ako po'y bata pa lang. Wow. Bata pa lang po sa seminaryo. Siya po ay aming ate na at siya po ay aming pong kaibigan na. Siya rin ang host ng programang Recollection on the Air, Katolikong Pinoy, at ng programang 20%. Wow! Alam niyo po, hindi po muna siya magiging host ninyo sa araw na ito. Paumanhin po sa inyo. Alam ko po gusto niyo po siyang marinig ulit, pero wala po akong magawa sa studio namin, kaya ako'y dumayo dito, no? Ito po, siya ang bunso sa pamilya ng mga doktor. Totoo pong doktor siya. Hindi po siya nadodoktor-doktor lang, kaya tinawag namin siyang doktor. Dahil doktor talaga po siya sa pamilya nila. Kaya siya ay isa ring doktora. At ang pinakamahalaga, ay, syempre, siya ang better half ng aming Kuya Noel. Wow. Kaya please welcome Doktora Gaines Rosario! Hello, hello, hello everyone! Welcome sa programang 20%, programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Yes, talaga. Hanggang dyan lang ang kaya mong sabihin. Oo. Sa pagkakataong ito, sapagkat napaka-special po ng episode na ito, dahil siyempre, ate pong ginugunita, ipinagdiriwang ang biyaya ng buhay ng ating mabuting kaibigan, si Dr. Gaines. Dahil siya po ay tunay na biyaya, hindi lang dito sa Archdiocese of Manila, kundi po sa buong Santa Iglesia Katolika. Lalo na dito sa Pilipinas. Kasi ang kanya pong serbisyo ay nakakarating sa kung saan-saang panig ng bansa, maging ng mundo dahil po sa inyong online programs. Kaya, Doktora, yung programa mo ay para sa mga senior. Oo nga. At dumating na ang pinakahihintay mo sa daligyan. Ikaw, ang dami mong ini-interview mga senior. O, eto ka na ngayon. Papasok na po kayo sa buhay senior. Hindi na maaawat, Father. Totohanan na to. Yes. Sabi ko nga, lagi po ito sinasabi sa mga senior namin na mga miyembro at mga kaibigan, biyaya ang pagtanda. So, ang una kong masasabi, Father Hans, dahil ni-reveal mo na rin naman, let us praise the Lord. And give Him thanks for the 60 fruitful years of Doktora. Pero Dok, ang unang tanong ko sa iyo, talaga ako magtatanong Talaga may sa iyo. tanong talaga, yes, Father. Dok. Oo. Una, Dok, paanong ginawa mong paghahanda? Siyempre, di ba? Talagang tunay na paparating ang 60 years eh. Alam ko, paano mo po hinanda yung sarili mo sa pagtungtong ng inyong seniority, ng inyong pagiging more powerful person on earth. Wow naman. Ang mga seniors, di ba? Tama. Paano mo pinaghandaan mentally, emotionally, lalo na physically? Wah. Alam mo, Father Hans, napakaganda ng katanungan mo at I owe it to 20%. Ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors because ito talaga yung naging preparation ko for myself. Sa una, akala ko ako ang nagbibigay para sa mga senior citizens natin because of the program, we are accompanying them in a very formative manner. But through the years, kasi naka5 taon na rin yung programa eh. Congrats! So napakaganda niya na naging tungtungan ko para harapin ko na ngayon
kung sino ako at this stage and point in my life. Kaya tama yung katanungan mo na how do you prepare for it? So ito ang naging magandang preparasyon. Kaya lolos and lolas, kung may mga amigas at amigas kayo na magsi-60, papanoorin nyo na sa TV Maria tuwing Lunes, 3:30 in the afternoon. Kasi naging magaang siya. Kasi nakita na namin ano yung pupuntahan ng isang tao. Nakatulong sa'yo yung mga naging guest mo, no? Yes, definitely, 100%. Binuksan niya yung aking kamalayan that there is life after 60. That it is actually a new door. Kaya nga yung tema ngayong Oktubre ay turning a new leaf. No, yung bagong kung nagbabasa ka ng libro, you turn the page, 'di ba? Kung nagtatanim ka naman, may tumutubo, may nalalaglag, pero may tumutubo din naman na bagong suhay na tinatawag, may bagong pagsibol. So, I would like to look at it as a fresh start, the springtime of my life. Kasi October din kayo nagtama ba? October nagsimula ang inyo. Tama po. Diba? Tama tayo. Parang hindi ko malalaman, nag-guess mo na ang nanay at tatay ko dito. Oo, at Ayan, napaka-special ng guesting ninyo, naman. Father, dahil pangbungad ng taon. Wow. Kasi kailangan talaga natin ng pampalakas ng Grabe. kalooban na harapin kung ano yung challenges ng buhay natin. So, ibig sabihin, Doc, nababalik para bang habang nag-i-interview ka sa mga senior guests mo, in a way, parang nakatulong ito na ihanda mo mentally, emotionally, Yes. ang sarili mo sa Yes po. pagpasok. Kasi, di ba, tanggapin natin, minsan may mga kapatid tayo na parang in denial talaga, no? Ayaw na sabihin na senior na yan, hindi Totoo. biyaya ang pagtanda. Pero yun nga, pero tanggapin natin ang katotohanan na may pagbabago sa pagtanda. Yes. So, in a way, Doktora, physically naman, paano mo kaya... Physically, mas Sa mabait health. na ako ngayon. Kasi, Mabait saan? mabait sa pagkain. Ayun. No? Kasi may mga favorite ako talaga eh. Opo. Yung mga comfort food na tinatawag. So hindi ko masasabihin yung brand, pero pagka napapagod ako, gusto ko talaga, bigyan mo lang ako nung yung bang flavor na sour cream, na tetra, yung size. Parang alam na nila yung kung ano, di ba? Tapos on the side, pwede pang mag-barbecue and truffles, di ba? Habang kinakain ko na yun, yung parang talagang lumuluwag ang pakiramdam ko. Tapos pag naubos ko na yun, magsisip lang ako ng Hokkaido. naman. 50% sugar, no? With grass jelly. Talagang, Parang alam niyo na rin kung talagang ano yun. indirectly mo binibigay yung detalye sa mga gusto magregalo sa'yo. Pero nung sinabi kong mabait na ako, Father, parang controlled na. Yun. So, meron na akong panahon talaga na 1 month. Without depriving yourself naman. Oo. Pero Control kinaya ko na. Kasi dati yun parang... Nag-unti-unti na? Nag-unti-unti. Kaya sabi ko, bumabait ako, di ba? Tapos yung sa exercise naman, hindi pa ako masyado mabait. Kasi kailangan ko talagang... Gusto mo ba ng Oo, inspirasyon? kailangan ko na inspirasyon, Father. Kasi yan ho, ang napakatamad ko talaga. Magtatrabaho ko, maghapon, magdamag, pasalitain mo ko, isang linggo. Pero paglakarin mo ko, may masama akong ugali na i-reveal ko ho sa inyo. Sabi ho na mister ko, Kuya Noel, Yes. ikaw pangit na ugali mo. Pagka araw-araw niyayaya kita maglakad, ayaw mo maglakad. Kailangan ng kotse, nandiyan na sa harapan mo. Pagka Konting magpa-park, lakad lang eh. konting lakad, walang ganun. Baba mo ako talaga kung saan. Pero, eto ang hiwaga, Father, and you will agree with me, may biyaya ang pilgrimage. Pag nasa pilgrimage po ako, Walang pagod. kaya kong maglakad, Walang maghapon, magdamag kahit ilang kilometro. Ay, talagang testimony na to, ha? Yes, Testimony, patotoo na. nagluluto-luto Patotoo na tayo. to, ha? Patotoo to na may grasya kasi yung pilgrimage. Kasi yun, nagdadasal ka talaga eh. May sakripisyo ka, baon to yung mga prayers and intentions ng ating mga kasama sa community. Pero, Doc, tama yan. No? Pero at least unti-unti, tama yung sasabi niya po, na hindi naman pagdating ng 60, saka ka palang, dapat paghandaan mo na, para pagdating ng 60, talagang kaya mo na. Pero, sa puntong ito, Doktora, pagpasok mo ng 60, bukod sa powerful ID, ano pang mga ina-expect mo? Father, yung ID ha, ngayong araw pa lang na to. Today is October 6. Ngayon pa lang pwede mag-apply. Pero, hindi pwede kahapon, okay. isang linggo. Yan maganda pala, Dok. Oo. Bawal. Ang advance. Walang advance pero party. bukod dyan sa ID, ano pang mga ina-expect mo? Pagpasok mo ng senior year, Sana, 60, anong mga Father, inaasahan sana mo? ang inaasahan ko yung mas meron ng paggalang yung kapwa.
Kasi di ba, senior ka eh. Ang sa nakikita iyo. ko kasi Sa di ba mga katulad po ninyo, ganun ba? Oo, kasi di ba sa mga bakit? pila, di ba, mag-giveaway sila. More consideration sana Oo, ibigay. oo. Hindi lang puro free movies ang bibigay, saka hindi. yung mga how they maikli treat. ang pila na lang. Oo nga. More on sa karakter ba? Character, yes. Namin sa inyo. Wow. Na meron pa ring space sa puso ng mundo ang mga seniors. Hindi lang kami yung pang Zumba, hindi lang kami pang free ticket sa movie, hindi lang kami pang discount, di ba? But there is more to us. Dahil nandyan na ngayon yung masasabi mong pinagtibay ng panahon. At yan po yung magandang paalala rin sa mga magsisenior pa na sana ay hindi naman ito isang karapatan lang na ang wag lang yung karapatan natin sa senior card, sa discount, tama. kundi yung karapatan ninyong igalang. Yes. Karapatan ninyong mas alagaan. No? Siguro yan ang magandang paalala natin sa mga magsisenior pa po nating mga kapatid na yun po ang inyo pong mas in demand. Hindi lang ho yung mabilis na pila, ID at discount. Please, allow us to respect you more and to take care of you more. Diba, Ganda Doktor? naman, O, Father. diba? Ganda ng Pang-birthday na combination. pang-birthday, Oo nga. Pero syempre, kung meron kang mga inaasahan dyan, meron ka rin mga fears. Correct. Pero pagka fears ang pinag-uusapan, Father, mapapainom muna ako ng tsaa, di ba? So mga lolos and lolas, nandito pa rin tayo ha, sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Ako yung senior, si Father Hans ang hindi pa senior. Magbabalik kami. Muli tayong nagbabalik dito sa ating birthday celebration. Napakagandang opportunity kasi yung aking i-interviewin ay ako ang ini-interview. Walang iba kundi si Father Hans Magdurula. Yes, welcome back po. Kasama niyo pa rin po ako dito with our birthday celebrant, Dr. Gaines. And thank you again, Doktora. Doon sa tanong ko po kanina bago tayo mag-break ay, syempre lahat naman tayo para bang sa pag-usad ng panahon, sa pagtanda natin, in a way, nandun yung mga agam-agam, yung mga questions and fears natin. Sa iyo pong pagtungtong ng 60, meron po bang mga fears and mga iniisip? Meron. Meron naman talaga, Father. Kami, dinadaan lang namin sa biro no, ng husband ko, pero may mga fears kami pareho. Lagi ang pinagtatalunan namin, sino mauuna sa amin. Tapos pagka nag-aaway na kami kung sino mauuna, di ba medyo kakaiba yung pinag-aawayan namin, di ba? Sabi ko, sige, para wala na tayong away, sige na, ako na. Kung ako mauuna, basta isusunod kita. Di ba? Para tapos na yung Hindi kwento. pwedeng sabay? Baka hindi ako pagbigyan ng sabay ni Lord, di ba? So, ganun na lang ang usapan namin. Kung mauna ako, di isasama ko na lang siya. Kasi sabi ko sa kanya, pag ikaw naman ang nauna, kasi ang lagi niya pong katwiran ganito, mas senior ako sa'yo. Mas matanda siya talaga eh. So, na-enjoy niya na lahat ng benepisyo ng senior citizen. Nauna siya, nauna talaga siya. Naku, daman-daman niya na ang mga benepisyo, Father. Kaya no? mas masarap siyang kasama. Ay, oo. Yes, you are correct, Father. Nakaka-discount Kasi din. siya yung may privilege Joke talaga. So sabi niya ganon, ako nauna maging senior, ako unang kukunin ni Lord. Sabi ko, humanda ka. Pag ikaw ang inuna ng Panginoon, hahabulin kita. Ito naman, tinakot. Pero totoo po, Dok, Pero part yun ng fears ko, Father. Sa pagtanda natin. Sa pagtanda, oo. Talaga, no? Pero, syempre, sa pagtanda natin, marami naman tayong binaon, Doktor. Para bang kami, pag tinitignan ka namin as your friend, as you as a great mentor then and teacher, para bang you are so strong and you are so para bang kilalang-kilala mo sarili mo, ang kaya mo. Pero lahat ng yan siguro, Doktora, ay para bang lahat naman ito galing sa mga nagbigay at nagturo sa atin. Yes, and po. doon tayo sa mga nagturo at nagbigay sa iyo niyan, yung pamilya, no? Ang iyong parents, para bang at your age 60, di ba? Sorry, yung pa kasi pinagdidiinan mo talaga. Talaga naman 60, di ba? At We have to celebrate. Yes. It's a celebration. Yes. Ulitin ko, biyaya ang pagtanda, hindi lahat umaabot ng 60, yung ibang hanggang 40 lang, o di ba? Pero, paano mo, Dok? Paano mo tinitingnan yung pasasalamat, yung paglingon mo sa mga magulang mo na pinagmulan din ng karunungan mo, ng katalinuhan at kabaitan mo?
Very rare kasi akong natatanong, ano. So gagamitin ko yung pagkakataon to affirm yung mga mentors ko sa buhay ko. Una, binanggit mo na yung 60 years. Sumigaw ako agad sa'yo na it's supposed to be a celebration. Kasi Father, ang daddy ko hindi umabot ng 60. Ang daddy ko ay 49 nang mamatay. Nabanggit mo rin kanina earlier na I come from a family of doctors. So masakit yon kasi doktor yung tatay ko, but at age 49, he was not able to help himself. So isang atake lang, that's it. No goodbyes. Kaya parang yun yung meron na akong hugot doon na fear na paano pag umalis ako sa mundo. Sana nga magkasama kami ng asawa ko. Kasi yung daddy ko, no goodbyes. Hindi naman siya na ospital. Doon siya inabot sa ospital. Kasi siya yung parang director during that time ng Fort Bonifacio Army Station Hospital. So as the commanding general, ano bang tawag sa'yo, commanding officer nung ospital, parang I was expecting na di ba masisave siya, magagawa ng paraan. So doon pa lang, Father Hans, naging learning process na sa akin yon. It's a learning process. At nung umuwi ako ng bahay, kasi naghiwalay kami tanghali, no goodbyes, yung simpleng, ordinaryong goodbye. Pero pagbalik ko ng bahay, ando na ang balita. May dumating na tao sa bahay namin, nag-inform formally, Ma'am, si Sir po ay wala na. So, ang tanong ng mami ko sa akin, ano nangyari? Kasama mo siya. May dinaing ba? Sabi ko, Mami, wala po. Ang paalam lang namin, yung usual na yung pag-goodbye, take care of yourself and take care of your mom. Yun yung last words ng daddy ko. So, pagmamahal, no? Kaya doon ako humuhugot. Yung realization na any minute pwede tayong mawala. Kaya from that time on, akap ko yung pajama ng tatay ko. 'Di ba? Nakabalik ako ng bahay eh. Alam mo yung ropero, 'di ba? Hindi pa nalalaban yan eh. Yung pinaghubaran mong pajama, lolos and lolas, ugali nyo yan, nandyan. Kinuha ko talaga, Father. Hinalikan ko, inakap ko, at sinabi ko, Lord, I know life will never be the same again. I will never forget that period in my life because it was a realization already. That took me over. That changed my life entirely. From that time on, I knew my life is never mine and it will never be mine alone. Dahil yung buhay na yon, pahiram lang talaga ng Diyos. Yung tatay ko walang ibang ginawa kundi tumulong sa kapwa as a doctor. No, very humanitarian yung daddy ko. Pag minsan sa bahay, may kakatok, magpapagamot. So, minsan sasabihin ng mami ko, sorry, sabihin ng mami ko, oras na ng pahinga, hindi ba pwede magpahinga? Typical din. Pribadong bahay na natin ito. Anong sasagot ng daddy ko? Alam mo, kung hindi lang niya kailangan, hindi sila manggagambala sa oras na ito. So, yun palang, Father, without knowing it, pero nai-imbibe ko pala lahat yon. Kaya para sa akin, malaking portion nun yung klase ng pagkatao ko. At napansin nyo, lahat kayo, lalo na sa TV Maria, at ikaw, partner kita lagi, ang bilis-bilis ko magsalita. Siguro nabit-bit ko yon dun sa notion kasi na mabilis lang ang buhay. Na any minute, anything can happen. So para sa akin, tinitreasure ko yung bawat moment, every second, sinusulit ko talaga. At alam nyo ba, sa ating lolos and lolas, re-reveal ko na rin, Father, para namang mamamaalam na ako. No? Every time I wake up in the morning, every morning, ang dasal ko, lagi ko sasabihin, Lord, please put words into my mouth. Kasi if this will be the last time that I'm going to speak, please allow me to speak your words. Kung ano yung gusto mong iparating sa tao na makakaharap ko, whether isang tao lang yan, 1,000,000, 1,000,000, but please put words into my mouth. So yun yung prayer ko kasi ang pinagmumulan ko nga, Father, yung karanasan ko sa daddy ko at age 49. So daddy pa lang yung pinag-uusapan natin na sila yung pinagkakautangan ko kasi ng loob. So ang ikli lang nung panahon na naging magkasama kami, at siguro
Pero si 49. Mami, yan, Prime no? of his life yun, Oo, Father. oo. And if I may add, kasi mahaba din kwento ko sa mami ko. Oh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hanggang 91 ang ikukwento ko. Wow! Grabe Yung daddy ko naman. 49 lang eh. Yung mami ko. Talagang you can never tell how long you will live. Yes. Diba? Totoo. Kaya totoo tama po. yun. Kaya pala, ngayon alam ko na, kaya pala ganyan, kabilis magsalita, Dok. At nakakapagtaka, paano tayo tumatagal, paano tayo mabilis magsalita? Diyos ko. Siguro yung mga ito natatarong-tarong. Pero dito pa rin tayo, di ba? Pero we value same thing na, kasi yung buhay eh. Di ba? Pero yun nga, Dok, yung kung bibigyan mo ng... So yung sa daddy ko, may isa pa ha. Kasi 49 siya. Late ako dumating sa buhay ng pamilya ko. 9 years ang gap namin ng kuya ko. Oh. So, ibig sabihin, ang tatanda na ng tao sa bahay namin. So, Oo. parang ako, wala nang baby talk. Oo. So, another reason ho yun kung bakit parang lagi akong matured nung magsalita. Yeah. Yung parang ahead ako of my age. Yung wisdom sa akin, parang tumawid. And you have that love and care for the seniors na. Kasi matatanda na agad sila. Yeah. And Doktora, si Mami, 91, so matagal mo 91. Ay, matagal mo siyang naalagaan. yes, Father. Mahaba talaga. At nakita niya yung kumagapik ng iyong karir din. Pero Dok, siguro bukod sa kay Mami mamaya, sa tingin mo Dok, kailan sa pagkakataon ng buhay mo masasabi mong naging proud sila sa iyo? No? Well, sa paanong paraan mo kaya ngayon masasabing? Father, babalik ko uli muna sa daddy ko ha. Kasi lugi siya eh. 49, Oo. tapos na siya, di ba? Okay. So wala naman ako naging achievement sa buhay ko. At age 49, Oo. tapos ako parang By that time, ano po kayo? grade 6 ba ako? Okay. Parang kasi nga, bata ako, late ako dumating eh, di ba? So paano siya magiging proud sa akin? Ito po ang kaya kong sabihin sa inyo. I knew in my heart that every day that we've been together, He is proud of me. Alam mo, Father, bakit? Why? Maghanap kayo ng anak na ugong lang ng kotse ng tatay niya. Alam niyang siya na yun. Oh yeah. Hindi kailangan mag-beep-beep. Ugong lang ng kotse ng daddy ko. Alam ko, andyan na siya. At bago po siya pumasok ng bahay namin, i-ready ko na yung sleepers ng daddy ko. Pagpasok niya, ako yung magtatanggal ng sapatos. Ako yung magtatanggal ng medyas. At laging sasabihin ng daddy ko sa akin, anak, alam mo, kahit gaano kapagod si daddy, nawawala ang pagod ko pag nakikita kita. So for me, those words are already proof that He is happy for me, that He is proud of me. Yun ang hindi ko pagsisisihan sa buong buhay ko. Walang nagturo sa akin, but maybe I saw that in my mother. Kasi ang mami ko, drop everything. Pag andyan na yung daddy ko. Pag uuwi na ng bahay ang daddy ko, drop everything. Kung naliligo yan, kung nanonood yan, nagme-makeup yan, drop everything. Sasalubungin niya talaga ang daddy ko. So, nakita ko yon, yung witnessing talaga. So, hindi itinuro. So, ako on my own, very creative. Ang lola mo ngayon, talagang ang gawa ko, ako tagatanggal ng sapatos, ako tagatanggal ng medyas, which I think is an act of humility on my part. Kaya parang nabitbit ko yon sa pagtanda na sabi ko, ang totoong tao na nagmamahal, kayang maglingkod. Wow. Yun ang hugot ko talaga. Wow. So, it doesn't matter to me, minsan natatapakan ako. Alam mo naman sa serbisyo natin, no? Hindi naman laging lahat ng mamahalin mo ay mamahalin ka rin. At ibabalik Hindi rin din lahat yung ng taong ginagalang mo ay ibabalik sa'yo. But it doesn't matter to me. Yeah. Kasi early on, I realized already, dahil nagmamahal ako, kaya kong gawin ang isang bagay. At walang pagsisisi. Bakit? Kasi it only lasted for a very short while, Father. Yeah. Kaya when I look back, yung regrets na sinasabi, parang wala akong regrets. Nice. Good for you, Doktor. Ngayon, very touchy ako ngayon, Father, because on my birthday, may tradisyon kaming mag-ama. Ang tradisyon namin mag-ama, birthday niya and birthday ko, hindi gift-giving. Ano yun? Kasi yun ang pinag-aawayan namin sa pamilya. Pag tinanong ng daddy ko, anak, ano gusto mong regalo sa birthday mo? Pag-iipunan ni daddy. Sabihin ko, dad, kayo na pong bahala. Kontrabida yung kuya ko, tsaka yung mami ko. Sabihin mo. Tinatanong ka, sabihin mo. Wala akong masabi. Kasi para sa akin, more than enough. Basta't nandyan ka lang, happy na ako. No? Kaya wala akong maalala kung ano niregalo ng daddy ko sa akin. Pero isa lang ang aming tradisyon today on my birthday. Pag umaga, ang pinag-uusapan namin, anak, when I grow old,
will you take care of me? Yun ang dialogue namin. When I grow old, anak, will you take care of me? At alam nyo, diretso sagot ko, yes, Dad, I will take care of you. Pero alam mo, Doc, alam ko medyo mahaba na ito rin, bago ka mag-break din siguro, baka napakatagal na ng aking pakikinig lang sa'yo, Doc. Pero dahil ikaw ang host ito, ikaw rin mag-break nito, syempre. Pero Doc, bago ka mag-break niya ngayon, siguro yung sabi ng daddy mo na, will you take care of me? I am sure you fulfill that because your daddy, who is a servant to many, is the one you are serving now. Yung bang pagmamalasakit mo sa amin ngayon ay ginagawa mo. Yun ang fulfillment ng pangako mo sa tatay mo. Salamat, Mag-break ka Father. na muna, Oo Doc. nga, pinapaiyak mo kasi ako. Show mo to, break mo. Okay po, magbabalik po ha. Makikiinom muna tayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks! Sa Father Han, salamat sa mga Happy questions. birthday! Kasi dumaan ko ng tissue sa'yo kanina. Ikaw Doc, naman tissue kasi, ka naman. tinatanong Sorry, mo ako ng mga bagay na... Tears are gifts. Amen, amen. O Doc, dahil bukod kay daddy mo na regalo mo sa buhay, si mami, baka magtampo naman si mami. Ano ba ang take away mo na pinakamahalaga mo sigurong namana na natutunan kay mami? Father, ang dami eh. Kasi 91 nga, Isa di lang, ba? Doc, isa lang. Ang kaya ko na lang sabihin, nung namatay siya, nung nilibing siya, nagpapasalamat ako sa mga kaparian ng Archdiocese of Manila. During that time, panahon pa ni Cardinal Tagle. So nakiisa sila, nakiramay at nag-funeral mass kami. Ito yung mga sinabi ng mga pare sa microphone. Ang sabi nila, Mami Hermie, nagpapasalamat kami sa'yo kasi dahil sa'yo, meron kaming doctora gains ngayon sa Archdiocese of Manila. Hindi mo siya ipinagdamot sa amin, bagkos ibinigay mo siya sa amin. Para sa akin, yun na yung pinakamatinding takeaway ng isang nanay para sa kanyang anak. Kasi I will not be who I am now if not for my mom. Ang haba ng pinagsilbi niya sa simbahan. Father, taong simbahan siya, mula nang nabiyuda siya, binigay niya na yung 100% niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya doon ako nahubog at nung panahong ako naman at mahina na yung mami ko, hindi niya ako pinagdamot. Ito yung pinakamagandang gusto ko ipagpasalamat, lolos and lolas. Kahit na tumatanda na yung mami ko, hindi niya ako diniprive, hindi niya ako pinilit na ako na dapat ang alagaan mo. Di ba? That's how we ended na ako mag-aalaga sa daddy ko but I wasn't given the chance. But God is so good. May mga taong tumulong din sa akin para mapangalagaan ang mami ko para yung mission na pinangarap naming mag-ina na maglingkod sa Panginoon ay matupad ko. So yun ang take-away ko talaga sa mami ko. Naku, salamat kay mami. And siya nagbigay ng faith mo rin talaga. Yes, yes. Kaya naman, Doc, sabi mo, 100% ang binigay niya. Ngayon, sa aking huling mga katanungan, bigyan mo kami ng 100% na sagot, ha? Doc, ha? Bawal na sinungaling, ha? Itong mabilisan, total naman, pareho tayong mabilis sa buhay na ito. Sige, Father. Bilisan din natin ang mga... Para Okay itong A or B lang, A or B, ganun lang. Sige, Doc, ha? Magbibigay ako. Fast talk pala to. Yes, kasi para diba, senior, para mapapractice yung ating mental, ability. Okay, Doc. You choose lang. Siyempre, ito yung mga katanungan na may kinalaman sa pagtanda natin. Pumili lang. Hindi lahat pwede. Pag matanda na, hindi pwedeng lahat sa'yo. Okay. Shawl or duster? Shawl. Massage oil or pain reliever? Massage oil. Brown rice or white rice? White pa rin. Paano ko magiging healthy na, Doc? Wheat bread or white bread? White pa rin. Coffee or tea? Coffee and tea. Oo nga eh. Ito, long drive or staycation? Long drive. Wow. Long drive. Ito, last na. Paborito mo ito, Doc. Ice cream or cake? Cake. Oh! Cake talaga. At dahil dyan sa araw to, dahil birthday mo, bibigyan ka namin ng ice cream. Ay, di ba? Cake pala, cake, Doc. Everybody, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday to you. So may blowing talaga. Yes, May syempre, blow. Doc, dahil marami yan. Pero pakita natin, syempre, ang kanyang better half, Kuya Noel. Wow! Doc, make your beautiful wish. Okay. Lahat yan. Lahat yan. Ang hirap pa. Ay, senior, pakita mo, senior, kaya pa ng baga. Oh. Dok, dalawa na lang. Oh. Dok, dalawa. Dalawa na lang. You can make it. Yay! Happy 60th birthday! We love you, Doktora. Thank you. Kiss, kiss. Wow! Akala ko birthday to, di pala, wedding pala. Yan, Thank you, Happy sweetie. birthday. Thank you to all of you. Thank you, And Father Hans. the cake Salamat is- sa cake, ha? The cake is, care of your husband. Ay, thank you. Dahil paborito mo daw yan. Oo. Doc, Basta sabihin yung brand eh. doon na. Masarap yan. Doc, maraming salamat ha sa lahat-lahat. Alam ko maraming taong gusto magpasalamat sa iyo sa araw na ito. Dito syempre sa Lay Force Formation Center, ang TV Maria mo, ang marami pang mga kaparian at mga like ko na sobra mong binless because of, not only of your talents, your knowledge, your wisdom, but most of all, because of your love. Now, and ako personal, Doc, alam mo yan. No? Ang dami kong pinagdaanan din na nandun ka, kasama ka. No? At maraming salamat, Doc, na yung huli na lang, gusto kong magpasalamat bilang isang anak din sa mga anak na nalaga-alaga rin ng kanilang mga matatandang magulang. Yung sinabi ng doktora na kailan siya naramdamang proud ang magulang niya, hindi nung naging successful na siya. Every day, habang kasama pa natin ang mga magulang, lolo at lola natin, make them proud. And be proud na naging anak nila tayo, naging lolo at lola natin sila. Father Thank you, Hans, Doc. sayaan mo din na sa pagkakataon na to, mapasalamatan ko. Alam mo, ang liit lang ng pamilya namin. Kaisa-isa lang yung kapatid ko. At gusto ko rin yun na i-acknowledge na sa buhay na ito, hindi ko aabutin yung pagiging senior citizen ko kung hindi rin ako inalagaan ng kapatid ko, ng sister-in-law ko, Ate Chol, hello, siya yung talagang caregiver naming lahat, at sa kanyang mga anak na hindi niya pinagdamot dahil naging anak din namin ni Noel. At for my message sa ating birthday celebration, Father Hans, hihiramin ko hindi ang aking salita, kundi ang salita ni Saint Mother Teresa of Calcutta, your favorite saint, Father Hans. Amen. Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. But life is a dream, realize it. Kaya ngayon na bagong buhay ang ating hinaharap, turning a new leaf, abangan ho natin. Kasi babawi ako sa susunod na Lunes, abangan nyo si Father Hans magdurulang at ako naman ang magtatanong sa kanya. See you again next Monday. Bye-bye! Bye!